Bakit yung kakilala mo nagsimula lang sa kariton pero ngayon may delivery truck na? Samantalang ikaw, 5 taon na sa negosyo, parang paikot-ikot ka lang at laging short sa puhunan? Alam mo ba na maraming maliit na negosyo ang hindi namamatay dahil sa kawalan ng customer, kundi dahil sa maling paghawak ng pera? Maraming negosyante ang kumikita, pero ang tanong, nasaan ang pera? Sa video na ito, ituturo ko sa iyo ang 5 sikreto na magpapatalon sa negosyo mo mula sa pagiging sari-sari patungo sa pagiging company. Tip number 1, huwag gawing ATM ang cash register. Ang pinakamalaking kasalanan ng isang small business owner, yung ginagawang personal ATM ang benta ng negosyo. Nakabenta ng 2,000 ngayong araw, biglang may dumaan na naglalako ng merienda, kukuha sa kaha. May biglang nag-text na kailangan ng load, kukuha sa kaha. Pambili ng bigas, sa kaha ulit. Real talk, hindi mo namamalayan, unti-unti mo nang kinakain ang iyong puhunan. Ang rule, ihiwalay ang personal na pera sa pera ng negosyo. Magkaibang wallet, magkaibang account, magkaibang mundo. Ang pera ng negosyo ay sagrado. Tip number 2, magpasweldo ka sa sarili mo. Pero boss, paano naman ako? Pagod din ako. Tama ka. Pero hindi ibig sabihin na ikaw ang may-ari, sa'yo na lahat ng kita. Ang matalinong negosyante, may fixed salary. Kung kumita ka ng 10,000 sa isang linggo, huwag mo itong ituring na panggastos. Hatiin mo ito sa ganitong sistema. 50% reinvestment, pambili ng bagong stock. 20% business savings para sa expansion o bagong equipment. 20% sweldo mo. Ito lang ang pwede mong gastusin para sa luho o personal na gamit. 10% emergency fund para kapag may nasira o may tagtuyot na buwan, hindi ka titiklop. Kapag may sweldo ka, hindi mo na kailangang magnakaw sa sarili mong negosyo. Tip number 3, ang seed versus fruit principle. Ang negosyo ay parang pagtatanim. Ang puhunan mo ay ang buto at ang kita ay ang bunga. Ang pagkakamali ng marami, kapag nakakita ng kaunting bunga, kinakain agad lahat. Ang malalaking kumpanya gaya ng Jollibee o San Miguel, hindi nila inuubos ang kita nila sa isang party. Inilalagay nila ito pabalik sa lupa para mas dumami ang puno. Huwag mong ubusin ang binhi mo. Paikutin mo ang pera. Ang 1,000 na tubo, gawin mong dagdag na paninda para bukas, 1,500 na ang babalik sa'yo. Tip number 4, iwasan ang lifestyle inflation. Ito ang nakakasilaw. Kapag nagsimula ng lumakas ang benta, biglang gusto na nating mag-upgrade ng lifestyle. Bibili ng bagong gadget, kakain sa labas gabi-gabi, o mag-install ng aircon kahit hindi pa kaya. Tandaan, ang goal mo ay magmukhang matatag ang negosyo, hindi magmukhang mayaman ang may-ari. Bago ka bumili ng kahit ano, tanungin mo, makakatulong ba ito para mas kumita ang negosyo ko? Kung ang sagot ay hindi, bitawan mo muna. Discipline is the bridge between goals and accomplishment. Tip number 5, ang peace of mind fund. Sa negosyo, hindi laging Pasko. May mga buwan na matumal, may bagyong darating, o may biglang kompetensya na susulpot. Kung wala kang business savings, isang mahinang buwan lang, sarado ka na agad. Ang paghahanda para sa ulan. Kapag may ipon ang negosyo mo, hindi ka natataranta. Mas nakakapag-isip ka ng diskarte dahil hindi ka gutom. Ang pagpapalago ng negosyo ay hindi sprint, ito ay isang marathon. Hindi lang ito paramihan ng benta, kundi patalinuhan ng pag-iingat sa pera. Kung nakatulong sa iyo ang tips na ito, i-comment mo naman sa ibaba, lalago ang negosyo ko. At huwag kalimutang i-share ito sa isa pang kanegosyo na kailangan ng gabay. Dahil sa negosyo, ang taong may alam, laging may lamang.